Yes, I think I encountered this during a shift last week where patient admission exceeded the available staff to patient ratio. So what happened was, I collaborated with my senior nurse because there are two of us to prioritize urgent care needs, because literally when the brink of 3 p.m. because it is during in the morning shift, at the brink of 3 p.m. when 3 p.m. started, every 30 minutes new admissions keep on coming in until the end of our shift, which is 7 p.m. because I have a 12-hour shift here. So what we did was, we are two of us, we categorized the level of care needed per patient, and we put first the one who needed it most. With that being said, our teamwork helped maintain patient safety. Una, oo, naranasan ko na yan bilang isang volunteer nurse. Naranasan ko na nagkaroon ng panganib sa isang pasyente at kulang sa staff noon. Ang ginawa ko na lang ay nag-request ng pwedeng sumalba sa aming duty nung time na yun. So mag-isa ko at kailangan pa ng iba, nag-request ako, kaya ayun, hindi kami sumuko kahit nakulang kami sa mga tao o mga nurses pa sa hospital na yun. So I think we adhere to safety protocols such as putting tags on our medication with the name of the patient, the name of the medication, the milligram that will be administered or the gram that will be administered, and with the time that it will be administered to the patient. We also adhere to the 5 rights of medication, like the right patient, right time, right route, right dose, and mandatory double checks for high-risk medication since I am working in the ward. Ang mga pinatupad na protocols o ginawa ng ospital namin ng mga hakbang ay dalawa kaming mag-check, lalo sa mga gamot na ibinibigay, mga IV meds na ibinibigay. Dalawang nurses ang mag-check, kailangan parehas at tugma ang aming mga gamot bago namin bigay sa mga pasyente. As pagkakamali naman sa operasyon, ganun pa din, lagi kami nagdo-double check, lagi naming sinisigurado kung parehas or tugma nga ang aming nakikita o mga gamit o lahat, kahit ano pa man, kailangan dalawa kaming o tatlo ang nag-check. I feel reasonably confident our reporting system supports anonymous submissions and encourages learning from incidents rather than assigning blame to us nurses. I must admit that I have a lot of incident reports because I am human and I make mistakes. But the hospital helped me to improve my focus, and my focus is on improving safety protocols. Well, honestly speaking, hindi sa paninira sa aking ospital o kung saan man ako nag-work, hindi ako ganun katiwala dahil may mga instances na nangyayari na hindi na lang isinasabi o may mga nangyayari na isinasawalang bahala na lang, kaya may nagkakaroon ng ganoong mga pangyayari. So hindi ko sinasabi na all the time ganun ang ginagawa, pero hindi ako ganun katiwala sa pinaka-honest na nagdi-declare ng mga insidente sa isang hospital. Okay? Although meron din naman tayong respondent superior kung tawagin, o yung pinakamataas ng sumasalo, yun, ganun na lang yung ginagawa din ng iba minsan. Hindi, bilang patas, hindi ako naninira o nagsasabi ng masama sa mga ospital, ngunit hindi lang talaga naiiwasan yung mga pangyayari na ganun. I never witnessed a colleague almost commit an act of negligence, but a colleague corrected me before I commit an act of negligence. I once told the mother of the patients that salbutamol is administered through nebulization, but the mother misunderstood my advice and misunderstood me basically. During the time salbutamol will be administered through nebulization,
my colleague saw that the mother will administer salbutamol orally through the mouth. I am thankful to my colleague that he saw it first and intervened promptly to prevent the incident, and reported the near miss to me and to my colleagues as well. The incident was reviewed constructively, and the hospital emphasized system improvement and provided a training refresher for me and for us, focusing on support rather than punishment. Yes, naging saksi na ako minsan, lalo na sa aming duty nung time na yun. Naging pabaya siya sa pagbigay ng gamot at nagkataon na ang pasyente ay nag-agaw buhay. So, ang ginawa naming hakbang, madami kami. Siyempre, nireport namin sa pinakamataas namin. At pangalawa, tumugon kami sa pag-resuscitate ng pasyente na yun. So, naagapan naman siya at yun, nasabi naman din namin at hindi na rin lumala. Kaya yun naging tugon namin dun. I think effective teamwork enhances communication and accountability and situational awareness. Because when team members collaborate openly, like what we are doing inside the ward, they can identify and correct potential errors early. We share responsibilities and support each other during our times and during high pressure moments and high pressure situations when we have high care patients, ultimately leading to safer patient outcomes and patient safety. Paano nakakatulong ang teamwork? Siyempre, once na may teamwork ang isang institusyon, madali lang gampanan ang mga duties and tasks ng isa't isa. Okay? At bilang grupo, makakapagtulungan nga kayo. For example, hindi kaya nung isa or kulang sa kaalaman yung isa, pwede mo siyang matulungan, pwede kayong mapagaan, pwede nyo mapagaan yung mismong trabaho na yun. So, ano pa bang naitutulong ng teamwork? Siyempre, mas matatapos nyo ng mabilis at maayos at makapagbibigay kayo ng dekalidad na kalinga or alaga sa inyong mga pasyente. Sagot ko po ay yes, naranasan ko na po. And that time po, sobrang sakit ng tiyan ko. And namimilipit na po talaga sobrang sakit. At ni isang nurse po, wala man lang po lumapit sa akin. Hindi naman po. Sabi kasi naman po kahit naman po para po sa akin, hindi po. Hindi po sila nagpapaliwanag about karapatan na bilang pasyente. Pero po sa mga alalahanin, kumbaga po sa gamot, kung anong oras, yes po, nagbibigay naman po sila. Pero about sa reklamo, hindi po. Opo, pinapaliwanag po nila, lalo na po yung sa gamot po, kung anong oras hindi namin ganun pa para sa gamot. That time nga po, yung sumasakit yung tiyan ko, yes po, nakaranas naman po ako ng mga ganong action na nag-sorry po sila and tinurukan po nila ako that time ng gamot. And after po noon, naging ayos naman na po lahat. Wala naman po naging problema sa akin. Hindi naman nakaranas. Hindi po. Hindi po ako nakakaranas ng ganun. Para po sa akin is okay naman po yung hospital. And well, may times po siguro na naiisip ko baka kung ano man po yung tinuturok nila, ganyan. Pero pinapaliwanag naman po nila kung para saan. Hindi naman po nakakaranas ng hindi nagsasabi. Nag-aalangan po para sa akin po, siguro ang maganda pong advice dyan is wag po silang mayang magtanong sa mga nurse. At wag po silang, if may reklamo po sila or meron po silang alalahanin, wag po silang mahiyang pumunta sa nursing station
At kung curious po ba sila kung anong mangyayari sa kanila or sa anak nila, ganyan, tanong lang po. Andyan lang po si Mr. Tanong, si Ma'am Tanong. Huwag pong mahiyang magtanong.